Coach Jared pasok. Mainit na mainit talaga tong issue itong kahudasan ni Digong. Hindi mainit. Ikaw lang yung nagpapainit. Sa totoo lang, Coach Jared, ikaw lang ang nagpapainit dito. Ha? Nananahimik si former President Duterte. Birthday niya kahapon, nananahimik siya. Pero anong ginagawa ninyo? Si Duterte pa rin ang sinisisi ninyo. Oh, ganyan kayo ka-bitter. Yung secret deal niya. At mga kotsero, yan na naman ang kanilang argumento, yung secret deal. Nanood ako kanina sa vlog ni Jay Guevara. Yun pa rin ang topic ni Jay Guevara, secret deal. Kasi pinagtanggol ngayon ng mga DDS vloggers itong mga banat nilang tungkol dito sa secret deal. Now, kayong nagsabi niyan ha, ikaw, Coach Jared, at ikaw, Mike Abe. Sabi nyo, merong secret deal itong si former President Duterte sa China. Paano naging secret deal yan? Na alam ninyo? Hindi yan secret kasi alam ninyo eh. Paano yan na secret deal? Alam ninyo eh. Di ba? Secret deal. Tingnan nyo ang kanilang argumento. Diyan pa lang, sablay na. Secret deal raw. Pero paano naging secret deal? Alam nila. Sikreto nga eh. Bakit alam ninyo? Ay, nako. Yung talagang gumagawa lang kayo ng kwento. Magsasablay at sasablay talaga kayo kung gagawa lang kayo ng kwento. Hirap na hirap ang mga Duterte Balahura vloggers. Talaga? Kami pa ang mahirap ngayon. Ha? Coach Jared? Kasi sabi niya, itong vlogger na itong si Jared, sabi niya, hirap na hirap pro kaming ipagtanggol si former President Duterte. Kami pa ngayon ang hirap na hirap. Talaga? O ikaw yung nahihirapan na ipagtanggol si PBBM? Baka ganun. Ha? Kami pa ang sinisisi ninyo? Kami pa ang hirap na hirap? Talaga? Are you sure sa mga pinagsasabi mo, Coach Jared? Hirap na hirap raw tayong ipagtanggol si Duterte? Talaga? Ay, Miss Butterfly, ang moderators natin, na ipagtanggol si Digong dito. Huh? Ang hirap naman kasi talaga ipagtanggol dito. Hindi. Ikaw ang nahihirapan kay PBBM. Hindi kami. Hindi kami. Alam nyo ba, nananahimik ang mga DDS vloggers ngayong Holy Week. Diba? Kung mapapansin mo, walang mga DDS vloggers kanina na nagla-live. Wala akong napansin. Kahit nga ako, hindi ako nagla-live. Kasi walang balita eh. Walang dapat i-komentaryuhan, walang dapat i-react dahil panahon sa pamilya, panahon sa Panginoon. It's Good Friday. Okay? Pero itong mga tambaluslos vloggers, sila yung busy na nag-live kanina. Napansin ko yan. Diyan mo talaga makikita na pera-pera lang talaga itong mga taong ito. Okay? Kahit walang balita, nagla-live. Nagla-live. Ako, nag-live ako ngayon na instead na hindi ako, di ba? Kayong mga audience ko dito, saksi kayo na ako, hindi ako magla-live ng ganitong oras. It's 12:41 in the morning. Pero napipilitan akong mag-live dahil hindi ako papayag na lahat ng mga live ninyo, si Duterte ang sinisisi ninyo dito sa China. Di ko hayaan yan, Coach Jared. Hindi kami nahihirapan. Kayo ang nahihirapan. Tingnan nyo yung mukha mo. Stress na. Kayo yung nahihirapan na ipinagtanggol si PBBM kahit Holy Week, nagla-live kayo. Ganyan na ba kayo kahirap? Diba? Si Senpai, welcome back si Senpai. Ngayon lang ito na
bumalik si Seiya Senpai. 'Di ba? Hello po, Seiya Senpai, kumusta ka na? Play. Sobrang hirap ipagtanggol ni Digong dito, guys. Ay, hindi naman Kahit gaano ka ka-loyal kay Digong, kahit gaano mo siya kamahal, etc., etc. But the question here is, which one do you love more, the country or Digong? Wala. Anong argumento yan? Len Manuel, ang tanga at bobo mo naman, Donmar TV. Len Manuel sa Facebook. Ako pa ang tanga at bobo ngayon, baka kayo. Baka kayo, Ma'am Len Manuel. Basa ka, wag kang magpalinlang sa mga vloggers. Diyos ko por santo, santissima. Play. Ganun yung usapan dito, guys. Anong, okay, Coach Jared ito yung argumento mo. Sabi mo, mahirap ipagtanggol si Duterte. Ano yung argumento mo? Makikinig kami sa inyo. Play. Itong usapan sa West Philippine Sea goes beyond political parties. Bakit? It goes beyond political parties. It goes beyond political biases. Bakit nga? Bakit? Sige nga. It goes straight to the core of Filipino nationalism and patriotism. Ano argumento doon? Wala kang inilabas na argumento. Basta lang nagsabi ka na mahirap. Ano? Bakit? Because, ano yan? Accusation yan ninyo. Di ba? Nag-akusa ka ngayon sa amin. Ang tanong, bakit? Kaya nga ang bigat na dito ang bigat. Wala siyang nasabi. Naghahang siya for 5 seconds. Nakaganon lang siya, Nag-akusa siya. Ganito ang problema ng mga tambaluslos vloggers. Mahilig silang mag-akusa, pero kung tatanungin mo, bakit ganyan yung argumento nyo, wala namang mapapaliwanag. Walang ipapaliwanag sila. Tingnan nyo maghintay tayo kung meron ba silang napaliwanag. Okay, play. Kapag kumampi ka ngayon kay China, kakampi, which is, dyan pa lang mali ka na. Hindi namin kinakampihan ang China, Coach Jared. Galit nga kami sa China. Ang sa amin lang, naawa kami doon sa mga sundalo, sa mga AFP na nasusugatan ngayon. Na pwede yun na hindi mangyari sana. Kung magaling lang yung leader ngayon, mag-strategize sa nangyari dyan, hindi sana yan magkasugatan yung mga AFP. Yun ang aming argumento. Hindi namin sinisisi na mali yung pamalakat ni Duterte kaya nagkaganyan. Hindi kami ganyan. Hindi namin biniblame si Duterte dahil alam namin nung panahon sa kanya walang intense na nangyari. Okay? Kasi iniiwasan ni former President Duterte na magkagulo. Anong kasalanan ni former President Duterte doon? Anong naging argumento ninyo na sabi mo nahihirapan na kaming ipagtanggol si Duterte? Try daw to compare Duterte and PBBM administration. Kung sino yung mas maraming sundalong nasusugatan kagaya nung nangyari the other week. Sige daw. Ang hirap. Sabi ni Pangga Mercy, kasi Kuya Donmar, ganyan tayong mga solid DDS, hindi tayo papayag na apak-apakan nila ang mga Duterte family. Correct. Hindi kami papayag kasi alam namin taong bayan ang inuuna ng mga Duterte. Kaya nga, nakipag-peace talks, merong gentleman's agreement ang mga Duterte sa China because ayaw nila na magkagulo. Kasi kung pipilitin natin yan, Coach Jared, sabog tayong lahat. Walang ma-explain. Tingnan nyo Ulitin ko.
Wala siyang argumento. Bintang lang siya ng bintang sa atin without an argument. O, play. Of Filipino nationalism and patriotism. Oh. Oh, naghang. Oh. Kaya nga ang bigat ng ano dito eh, ang bigat ng Ang bigat ng ano? Kapag kumampi ka ngayon kay China. Oh. Now, which is mali ka dyan, hindi namin kinakampihan. Ang hirap. Remember na si former President Duterte, hindi niya kinakampihan ang China. Okay? Nakipag-ayos lang siya sa China. Okay? Iba yung kumakampi ka sa China, iba yung nakipag-ayos ka sa China. Remember that, Coach Jarrett. Kasi sarado na isip mo eh. Kung sarado na ang isip mo, hindi ka na marunong umintindi. Yan ang prangkang storya. Real talk tayo dito. Okay? Ayaw ni Duterte ng gulo. Ayaw niya ng bakbakan. Kasi kung magbakbakan man lang, sabog tayo lahat. Wala tayong, sige nga, tapang-tabangan ka, Coach Jarrett. Ikaw yung pumunta doon. Pagdala ka ng mga kasangkapan doon. Ikaw nga, kasi matapang ka eh. Di ba? Ang tapang-tapang mo. Ano argumento mo? Mahirap. Bakit mahirap? Yan ang tanong. Bakit mahirap? You can't. Ang hirap kahit kahit bayaran ka ng China. Yun lang ang argumento niya. Bayaran ng China. Ikaw, bayaran ka ng ano? Di ba? Parang siguro sa wala kang argumento. Bakit ka mahirap? Ewan ko, parang ang hirap kasi. Ang hirap kasi i-explain. Yan ang mali sa'yo. Ang hirap kasi i-explain. Yun bang magkwento-kwento ka lang, gumagawa ka ng storya, nililin lang mo yung mga viewers mo, magkwento-kwento ka na, mahirap yan. Si Duterte, mahirap yan ipagtanggol, ganun, ganyan. Without even explaining why. Yan ang sablay ka dyan, Coach Jarrett. Kaming mga DDS vlogger, bago kami mag-akusa, bago kami bibigay ng situation tungkol kay PBBM, meron kaming argumento, meron kaming explanation kung bakit. Kayo, banat lang kayo ng banat kay former President Duterte, kagaya nitong si Mike Abe, secret deal, pero kung tatanungin na saan yung ebidensya mo, walang maibigay. Walang maibigay. At ito namang mga sunod-sunuran, mga followers nito, mga vloggers na ito, bulag rin. Yan ang totoo. Bulag rin kayo. Punta kayo dito sa mga DDS vloggers. Kaya talagang isasampal namin sa inyo yung aming argumento. Kayo wala eh. Wala kayong argumento talaga. Wala. Tingnan mo yung coach mo. Love Kikuchi. Tingnan mo yung mukha ng coach ninyo. Tingnan nyo yung mukha ng coach ninyo. Naging tanga na ganyan. Walang masabi. Tingnan nyo. One. Parang ang hirap kasi. Bakit mahirap? 1, 2, 3, 4, 5. Isipin nyo lang yung ginagawa. 5 seconds bago nakapag salita. Yan ba ang coach ninyo? Love Kikuchi? Nag-vlog pero nag-iisip pa kung anong ibabanat. Ganun 1, 2, 3, 4, 5. Grabe. It only shows na gawa-gawa lang ang kwento niya. Sa mga Coast Guard Diba? 1, 2. Ang hirap suportahan. Ba't mo ka? Aabot na ng minute. 2 minutes na. 2 minutes na ang kanyang vlog ha. Pero ang nasabi lang niya, mahirap. 2 minutes. Ang argumento ni Coach Jarrett within 2 minutes, ganun lang. Ang hirap. Ang hirap ipagtanggol si Duterte. Ang hirap.
Tapos ano yan, titigil. 1, 2, 3, 4, 5. Ang hirap. Ang hirap ipagtanggol. Within 2 minutes, ganun lang ang kanyang vlog. Ha? Coach Jarrett? Coach ka pa niyan? Abogado ka pa niyan? Ha? Nag-aral ka ng abogasya niyan? Kampihan yung mga Chekwa. Ayan yung mga kababayan mo. Binobomba ng tubig. For no reason. Binobomba raw ng China for no reason. Are you sure sa pinagsasabi mo, Coach Jarrett? Okay, if hindi mo alam, sasabihin ko sa inyo bakit binomba ng China ang barko ng Pilipinas. Okay? Sa sinabi ni Harry Roque, kung himay-himayin mo ang explanation ni Attorney Harry Roque, merong nangyaring gentleman's agreement si Duterte sa China. Okay? Ano ba ang ibig sabihin nitong gentleman's agreement? Nag-a-agree ang dalawang leader na walang gagalaw dyan sa Sierra Madre. Walang gagalaw, meaning to say, walang magtatayo ng mga kung ano-anong building o kung ano-anong proyekto dyan sa Sierra Madre, Coach Jarrett. Okay? Yan ang kasunduan ng gentleman's agreement ni Duterte at itong si Xi Jinping. Yan ang argumento ha. Ipapaliwanag ko sa inyo. Ngayon, nag-agree lang ang mga China na ang barko na makapunta dyan, okay lang sa kanila ng both vice versa, China and Philippines, kung magdala lang ng pagkain at tubig sa mga sundalo natin dyan sa BRP, Sierra Madre. Okay? Kasi syempre, yung mga sundalo, nagugutom yun. Kailangan nyo yung bigyan ng mga pagkain. Yun lang ang kanilang agreement. Other than that, hindi na pwede. Okay? Fina-follow ng China yung agreement na yan until now. Na ang kamalian dyan, hindi yan binasa ng mga leaders natin ngayon. Itong si Gibo Chidoro, itong si Bronner, in-overlook nila yung gentleman's agreement na yan. At bago lang sila nakapagsabi na itong si PBBM, binawi na raw niya yan. Yung kasunduan nila kay Duterte. Kaya, binawi na pala. Nung pumunta yung barko ng ating kawawa, sabi ng mga taga-China, hindi lang raw pagkain ang kanilang dinala. Okay? Meron raw construction materials na dinala sa Pilipinas. Okay? Yan ang nabanggit ng balita ng mainstream media. Kaya pala nagalit ang China. Okay? So merong pressure, winoter cannon sila to show na bawal ito sa ating napagkasunduan. Okay? So, do not say, Coach Jarrett, na binomba ng water cannon ang Pilipinas, binomba ng China ng tubig for no reason. Hindi yun ganun, Coach Jarrett. Kung mag-research, kung marunong ka talagang mag-research, Coach Jarrett, dapat malaman mo ito. Okay? Hindi ka pwedeng tatawagin coach kung hindi ka marunong mag-research. Okay? Baka, coach, wala ka ng time mag-research kasi nag-aaral ka ng abogasya. O sadyang BO-BO ka lang talaga. Tanong ko lang yan sa inyo. Kasi bakit hindi mo alam itong istoryang ito? Bakit, nagtataka ako, bakit nasabi mong binomba ng water cannon for no reason? Talaga, Coach Jarrett? Sa to pa, for short, hindi mo talaga alam. Hindi ka nag-research. Di ba?
For no reason, ha? Alam niyo mga kotsero, kahit sabihin pa na itong mga pro-China advocates pa ulit-ulit. Alam nyo, yung word na pro-China, ha? There's no such word as pro-China, Coach Jarrett. Sino ba namang Pilipino na magiging pro-China? Sino ba ang naging Pilipino ngayon na natutuwa sa ginawa ng China? Hindi kami natuwa sa ginawa ng China. Naawa nga kami dito sa mga sundalo natin. So walang tinatawag na pro-China. Ang mga Duterte ay hindi yan pro-China. Iba yung pro-China at nakipag-ayos. Ang tamang word dyan, hindi pro-China. Yung mga Pilipino na naunawaan nila ang mga Duterte, yun ay nakipag-ayos tayo sa China. Diplomatic and peacefully. Okay? Klaruhin natin yan. Itong mga Duterte, si President Duterte at ang kanyang kasamahan sa panahon niya, nakipag-ayos tayo sa China. Sa gulo dyan, sa Ayungin Shoal. Nakipag-ayos. There's no such word as pro-China. Kayo lang ang gumagawa niyan, mga tambaluslos vloggers, especially ikaw, Coach Jarrett. Kasalanan ng Pilipinas yan kasi hindi natin ino-honor yung agreement natin sa kanila, yung gentleman's agreement. Ikaw lang naman ang Hi, Anharot. Napadaan ka dito, ha? Yan si Anharot. Yan ang, ex yan ni Banatbay, si Anharot. Peace, Anharot. Ex ni, Banatbay. Sorry. Anharot, joke lang yan, ha? Di ba? Paano naging pro-China na ang isang tao makipag-ayos sa China? Kasi, ang style kasi ninyo, Coach Jarrett, kayong mga tambaluslos vloggers, ang alam ninyo lang, tapang-tapangan. Feeling entitled kayo, tapang-tapang. Pero sige nga, kayo yung aming i-frontline dyan sa kung magkaano yan, kung magkasabugan yan. Sige nga. Hi, Crazy Brooks. Hoy, Jokebox Cash Jarrett. Ha? Sinabihan ka ng Jokebox Cash ka raw? Jokebox Cash. Alam mo, Coach Jarrett, kakahiya ka. Ipinagyabang mo pa na nag-study ka ng abogasya. Pero yung mga natutunan mo, marami akong what do you call that one? Marami akong kakilala na abogada. And I respect them because kahanga-hanga yung mga nag-abogado. Okay? Kahanga-hanga. Pero ikaw, nag-aral ka ng abogasya pero hindi mo ginamit. Akusa ka ng akusa without argumento. Diyan ka sablay, Coach Jarrett. Sa totoo lang. Diyan ka talaga sablay, Coach Jarrett. Okay, so continue, play. Whatever. Hindi natin ino-honor yan. Kasalanan ng Pilipinas to. I don't care. You know why? Because they should not even be there. Huh? Si China should not even be there in the first place. Buti nga tayo may sovereign rights eh. Hoy, Coach Jarrett, dati na yang sinabi ng Panelo, kiniklaim natin yung area na yan. Okay? Sila rin yung China, kiniklaim nila. Yes, ang argumento nyo dyan, nanalo tayo dyan sa arbitral ruling. Sige. Pero paano yan na hindi yan kinikilala ng China? Hindi nila kinikilala yan. Yung pagkapanalo na yan. Kasi they don't even participate doon. Yung in-investigate yan nung panahon ni Pinoy. Sa madaling salita, hindi nila in-acknowledge yan. Okay? So, wag mong sabihin na hindi dapat sila nandun. Okay? Kasi, wala tayong magawa kung sila mismo
para sa kanila, sa kanilang history, sa kanila yan. Sa atin rin, yung claim natin, atin rin yan. Di ba? Kaya nga magulo. Sa madaling salita, real talk tayo dito, mahirap mang sabihin, masakit mang sabihin, itong problema natin dyan sa China at sa Pilipinas, dyan sa Ayungin Show, dyan sa lahat nating pinagdidabatihan dyan, masosolve lang ito through war. Yan ang katotohanan. I hate to mention it. I hate to say it, but that's true. Pero ayaw ni Presidente Duterte mangyari yan. Hindi pa napapanahon yan. Wala tayong kasangkapan, Coach Jarrett. Mahina pa tayo. Kahit nga malakas tayo, as much as possible, if you are a good leader, daanin natin ito sa matiwasay at peaceful na paraan. Kayo, tapang-tapangan kayo Diba? Hi, Ma'am Nesky Vlog. Huy, itong mga moderators ko, bakit kayo gising pa? Si Yasinpay, Ma'am Nesky Vlog, Pangga Mercy, gising pa itong mga moderators ko. Akala ko tulog na sila, pero gising pala. Good evening, Sir Donmar. Ayan. Ito yung mga moderators ko na mga mababait. Gising pa pala. Bakit gising pa kayo? Si China, they have no right at all to be there. Bakit? Anong argumento mo? Bakit wala silang right? Yan ang hinihintay namin, Coach Jarrett, ha? Wala naman siyang nasabi. Kumanon lang, Kumanon lang siya. Dapat ang China hindi nandun. Pero gumanon siya. Wala ka naman yung argumento. Nasaan yung argumento mo, Coach Jarrett? Bintang ka lang ng bintang without an argument. Sovereign rights Sige. Si China, they have no right at all to be there. Why? 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 Kaya ang hirap Wala. Hirap pa rin ang kanyang argumento. Mahirap. Again, ha? Sovereign rights Si China, they have no right at all to be there. Bang! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya ang hirap ipagtanggol. 6 seconds bago nakapagsalita. Tapos sasabihin lang niya, mahirap ipagtanggol. What the F? Ano bang nangyari sa'yo, Coach Jarrett? Anong nangyari sa inyo? Hindi ko na talaga maiintindihan, Coach Jarrett, kung naano ka na. Ano ka ba? 8 p.m. pa diri sa Kuwait, sir. 8 p.m. pa pala dyan. Ayan, Ma'am Nelsky. So, ano ka na? Papunta ka ng tulog mamaya. Crazy Brooks. See ya, Senpai. You're much appreciated. You made my ears like rabbit ears. Ayan, si Crazy Brooks. Coach Jarrett, uminom ka na ba ng multivitamins mo? Ang hirap ipagtanggol ng China. Ano nga? Naghihintay kasi, actually sa totoo lang, naghihintay kami sa argumento mo. Pag kumampi ka sa China, pro-China kami. It's either bayad ka o tanga ka. Guys, you mean to say, kung pro-China raw tayo, kasi sinasabi naman nila na pro-China tayo, di ba? Kung pro-China kami, bayad raw tayo. Bayad kami kasi pro-China kami. Nasaan yung ebidensya mo? Nagtatanong lang kami, baka ikaw yung bayad. Ano yung 400 million? May kinalaman ka ba doon? Na budget? Nagtatanong lang kami. Huwag mong sabihin bayad yung mga pro-China kasi hindi kami pro-China. Ayaw lang namin ng gulo. Ayaw rin namin ng China. Galit kami sa China, Coach Jarrett. Ganon lang yun. Ganon lang? So, mahirap ipagtanggol?
How many minutes na ang kanyang vlog? 3 minutes na ang kanyang vlog, ha? 3 minutes. Pero ang kanyang argumento, mahirap ipagtanggol ang mga Duterte dahil pro-China. Within 3 minutes, yun lang. Walang karapatan ang China. Ako rito, tanong ng tanong, bakit? 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 Anong argumento mo, Coach Jarrett? Wala kang argumento. It's either bayaran ka o tanga ka. Ha? O ikaw yung tanga? Did you even listen closely sa paliwanag ni Attorney Harry Roque sa gentleman's agreement na binibintang ninyong secret deal? Did you even hear it detail by detail? Kasi kung hindi mo yon narinig, Coach Jarrett, sarado na talaga isip mo. Oh. Tulad nito, kanina. Nagsalita na naman ng China. Ano sinabi ng China? Yung mga pinagsasabi niya na tanga raw, tanga. Siya yung tanga. Wala mag-shoutout